Guys, meron na naman tayong bagong tanggap ngayon. Nabuksan ko na siya. Ang pangalan niya ay Amex CA10. Pansin natin dito, ang problema daw nito ay nagki-clip. Nagki-clip siya left and right. Tapos napakabilis daw umiinit yung kabilang channel, kabilaan. Kung makikita natin, yan po yung laman niya. Ang number ng kapasitor nito ay 22,000 microfarad over 63 volts DC. So makikita natin yan po yung kanyang transistor. Pakabigat nito. Bukod nito, mayroon pa din sa kabilang channel power transistor output. So i-testing na natin, i-on natin. Yan. Kung makikita natin yan, nagki-clip protect. Yan. So pag kinakapap natin dito, napakabilis uminit. Ayan, umiinit na kabila. Tapos dito, umiinit din. Kamay lang ang ano natin dahil wala, hindi pa tayo nakakabili ng temperature para sa init eh. Ayan. Ayan na, umiinit na. So nagpo-protect siya. Dapat hindi po ito nagpo-protect. Clip protect. Yan po yung common problem sa mga ganitong klaseng amplifier. I-off na natin, baka masira pa eh. Okay. Sige, push ko muna ha, kasi wala pa tayong tagahawak ng camera. Okay, bubuksan ko na to. Babaklasin ko to. Isang channel muna. Ayan. O na. Ihahang natin to. Ihahang natin to. Ayan. Tapos, since nakahang na yan, i-on natin. Ayan. So, clip protect pa rin. Mainit pa rin dito. Sobrang init na. Okay. Ayun o. Nawawala yung protect dito dahil tinanggal natin yung supply. Tapos ito na naman kabila. Ayan o, saglit lang, init na. Dito na naman, bunutin natin to socket. Ayan, nabaklas na. Ito na naman yung ikabit natin. Pasensya na guys, wala tayong taga video. Ayan. Okay, i-on na natin ulit. Ayan. Nagpo-protect siya. Okay. Ayan, kung makikita mo na walang protect dito dahil tinanggal natin yung supply. Ito ang ginagana natin. Ayan o, saglit lang, napakainit na. So dito nagpo-protect kasi ito lang yung sinuplayan natin. Patayin natin. So ngayon, bubuksan na natin to. Uunahin natin yung dito sa right side. So i-pause ko muna. Okay, nabaklas na natin yung kabilang channel. So ngayon, yan yung laman niya. Kabila naman, ganun din. Yan, isang channel lang to. So ang gagawin natin dito, ang napapansin nyo to, itong trimmer na to, yan po yung fixed biasing niya. Ang number niyan ay 302. Yan. Yeah, hindi masyadong makita dahil camera pro lang yung gamit natin. Yan, yun yung madalas masira. Pag tumatagal na kasi ito, parang nag-change value siya. Kaya ang gagawin natin ito, palitan natin ito siya ng resistor. Tatlong paa yan, pero yung dalawang paa naka-parallel connection. So yun yung papalitan natin ng para ma-fix bias na at hindi na mag-change value. Hindi dito ibabalik natin. Tapos muna natin wala pa tayong taga-video. Kuha na natin ng continuity o resistance ang kakabitan natin. Ito yun, natanggal na natin yung kanyang thermostat trimmer. Ayan, ito yung trimmer na nakakabit dito. Tatlo yung kanyang paa. So, steer na natin. Ayan. So, sagad siya, ibig sabihin, itong dalawa, isang contact lang. Naka-parallel connection siya. So, ang gagawin natin dito tayo magkukunik ng resistor. Ayan, dito tayo magkukunik ng resistor na 2K. Hindi na natin ito tinanggal kasi matrabaho na. Ito na yung madali ang trabaho. Since wala tayong mahanap na 2K,
2 kilo ohms na resistor. So, meron tayong available na 1K. Ang ginagawa natin, yung dalawang 1K, i-series natin is equals, ang result niyan is 2K. Same 2 kilo ohms pa rin. Yan, medyo blurred yung camera natin. Pasensyahan nyo na. Hindi pa tayo sumasahod eh. So, ayan. So, 2 kilo ohms yan. Dalawang 1K, i-series natin. So, iuna natin ulit. Yan. Tapos, bias voltage. Meron na siyang na-reading na 0.28. Sus, napakagandang reading nito. Ito sa tester. Kita ba ito? 0.29. Ito naman. Kukuha lang tayo ng iba kasi kung iisa-isahin natin ito pag-reading, mga pa tayo dito. Sobrang dami po yan. Yan, 0.29. Same lang. Dito naman tayo sa kabila. May nagkukuha tayo. May isang dal sa akong lawas. Yan, 0.28. So, pasok na yan. Ay, isang dal sa akong lawas. Ito mo. Yan, mayroon tayong nakuha 0.28. Ayan, 0.28. So, okay na yan. Kung kapkapin natin itong kanyang heatsink, wala na siya, hindi na siya uminit. So, sa kabilang channel, ganun din ang gagawin natin. Sa ngayon, i-off muna natin. Ikabit muna natin to ibalik sa normal. So, na pala, bago natin gagalawin, kailangan natin bubunutin ito. Kasi once na magkadikit ito sa heatsink, sa chassis, may kuryente po yan dahil dito sa kapasitor. So, bago natin ikakabit ito, kailangan ito ay naka-disable muna. Hindi muna nakakabit ito. Dahil kahit na nakasaksak to, may kuryente pa rin to kasi nga itong filter capacitor nito is 22,000 microfarad over 63 volts. Ay, may customer. Wait lang. Okay, dito natin ipapatuloy. Ito naman, itong right channel, nakabit na natin. Kung mapapansin natin, pag inuon natin ito, huwag mo nang pansinin ito kasi binubunot namin ito kasi mabilis pa umiinit ito eh. Saksak natin to, normal lang to, ayan ah. Yan, nawawala siya. Hindi na siya umiinit, hindi na din siya nagkiklip. Itong isa, normal lang wala kasi binunot ko eh. Pero pag isaksak ko to, yan. Oh, pitik-pitik oh. Malakas ang kuryente nun. Ayan. Ito yung na-repair na natin. Right channel. Yung clip niya, ayan oh. Nawala na yung clip protect at di na din siya umiinit. Dito na naman tayo sa kabila. Ayan. Kabila na naman tayo. Ayan. Umiinit oh. Saglit lang oh. So, kaya siya nag-clip protect. Pero bago natin to baklasin, number 1 nating tanggalin itong supply kasi ito supply nang gagaling dito sa mga filter capacitor na to. Kahit na hindi naka-on yan, so posibleng may dumadaloy pa dito supply para iwas na magkadikit itong mga output at hindi masisira. Okay, dandahan lang po tanggal nito ha. Huwag persahin. Okay. Yan. Naka-rugby kasi ito kaya medyo mahirap baklasin. Meron tayo sa speaker terminal. Papuntang speaker. Okay. So, medyo may kabigatan to. Okay. So, bigat. Mayroong 4 na tornilyo dito. Tanggalin natin.
pagtanggal sa mga sakit. Ano pa rin ang gagawin natin dito? Papalitan natin itong trimmer na to. 302 ang number niyan. Hindi lang makita natin dahil flash yung camera natin. Ganito lang pagtanggal yan. Madali ang pagtanggal. Lagyan natin muna ng soldering lead. Soldering lead. Sa mga power amp na naka-trimmer, ito po yung madalas na pinakamadaling bumigay. Familiarize na. Yan. Tapos kabila na naman. Ayun. Tanggal na. So, lagyan natin ulit ng kunting soldering lead. Ito yung tatlong terminals. Testira natin. Ito na lang digital. Hahanapin natin yung kanyang common. Ayun. Yan. 0, 0. Ibig sabihin, itong dalawa ang connected. Itong dalawa ang connected. So, nakaparallel silang dalawa. So, ayun ang gagawin natin. Dito tayo mag-connect ng resistor at dito. Itong dalawa. So, ganun pa rin. Since wala tayong available na 2 kilo ohms, ang ikakabit natin, dalawang resistor na tig 1 kilo ohms. Ang total niyan, 2K. 2K ang total niyan. Para-paraan lang. Ayan. 2 resistors connected in parallel is equals the value is added. Magiging multiply na siya ng dalawa. Ayan, parallel, naka-series na yan siya. Yung kabilang pa, dito sa kabila, yung isa din, ihihinang natin yan. Ayan. Okay. Lagyan natin para tumibay. Kabila din. Okay. Tapos, applyan natin. Tingnan natin kung anong ibabayas natin, kung ilang voltage na siya. Ganyan siya. Medyo madali na lang yung kabila. Yung kabila lang, medyo natagalan tayo. Dahil hahanapin pa natin, hagilapin pa natin kung ilang value yung resistor ang kanyang compatible para sa kanyang biasing. So, lagyan natin dito ng rubber para hindi maiwasan ang pagkakagasgas dito sa transformer. Okay. Naka-connect na. Okay. Tayo sa tester. Kwento tayo. Ay, ito 2 volts lang. On. Tapos, bias. Yan. 0.2. Dito natin sa 20 nga. Yan, 0.3. 0.3. Kuha lang tayo ng iba kasi marami po yan. Ito na sa kabila. 0.3. Hindi natin yung bias ng lahat. 0.3. So, same na. Kung kakapkapin natin to, hindi na siya mainit. Yan. Normal na kanyang init. So, mas madali na lang pag nakapan na natin ang tamang resistance ng ating resistor.
natin. Yan o. Lagyan natin. Yan. Hindi na siya nag-clip protect. At hindi na din siya mainit. Zero volume lang ito. Dapat. Ngayon, lagyan muna natin ang supply input. Yun natin computer. Kuha tayo ng sounds. Tapos muna. Okay, siya. Okay, guys, testing na natin. Nakabit na natin yung dalawang power stage, left and right. So, on. Nakaon na siya. Wala na yung protect, no? Wala na. At hindi na din siya uminit. Ang bias niya ay 0.29 lang. Yan. Ito yung volume right. Ito naman volume left. Yan. Yan ah. Yan. From the crown of the Cloud Festival in Iloilo, this is DJ Mons ng Noyan Women. Ayan o. Kahit na pinalakasan na natin, sobrang lamig pa rin siya. Lalong lumalamig kasi may blower. Ayan. Sobrang lamig. Wala tayong ano eh. Okay, hanggang dito lang po ang ating video at maraming salamat. Kung gusto mo pag-uwan, mag-subscribe, mag-like, mag-share.